Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at bawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Kuya Willie Revillame ng Real Talk at sinabing tutol sa mga artistang tatakbong masa politiko. Tutol dito kay Bong Revilla, kay Tito Soto at dito kay Kiko, pati na rin kay Lito Lapid. Dito nga natin makikita mga kaibigan na pati itong si kilala natin at pinamahal nating si Kuya Will ay talagang hindi pabor sa mga artistang tumatakbong bilang politika. Dito nga natin makikita mga kaibigan na ibinulgar din ni Kuya Willie or ni Kuya Will kung bakit gustong tumakbo ng mga ito na sa politika dahil nga ata kinukulang na sila sa kinikita nila bilang artista dahil mas malaki nga ang nakukurakot dito umano sa loob ng gobyerno. Dito nga natin makikita mga kaibigan at ni-real talk at pinalamon ng katotohanan itong mga artistang tumatakbong or nag-a-aspire bilang government official at sinabi sa kanila na hindi naman kailangan tumakbo bilang isang politician para makatulong sa bayan. At sinabi pa umano ni Kuya Will na hindi pa lang daw siya politician ay tumutulong na siya. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talaga ang purpose nito mga artistang tumatakbong politiko ay talaga ang mangurakot. Ngunit salamat na lang sa ating mga taong bayan dahil matatalino na sila at alam na kung sino ang dapat nilang iboto. Itong si Bong Revilla, Tito Soto, Kiko Pimentel at pati na rin itong si Lito Lapid ay tila ba blacklisted na sa ating taong bayan dahil wala naman silang naitutulong sa ating bansa. Kaya na lamang hindi maiwasan ng ating mga netizen at mga mamamayan na magbigay ng kanilang mga opinyon at hinaing. Meron namang mga abogado ang PDP laban, di ba? Okay, para sa akin si Ipe Salvador at itong si Willie Revillame dahil makamahirap DDS Italy. Huwag magdagdag dapat po kung sino ang inidorso ni FPRRD. Yun lang po para siguraduhin po natin na makaasok ang Duterte kiniap po sa Senado. Dapat vote straight po tayong Duterte diehard supporters. Kung sino ang itinataas ni FPRRD ay ang iboboto natin para hindi na tayo uli mabudol. Magtiwala tayo sa strategy ni Tatay Digong para hindi na tayo uli mabudol. Vote, vote, vote PDP laban senatorials candidate Bongo, Bato, Duterte, Willie, Atty. Vic, Marcoleta, Chavit Singson, Jimmy Bondok, Philip Salvador. Vote, vote, vote po. Dapat magkaroon ng public debate, kailangan may mag-sponsor. Go, go, go upang magkaalaman at mandatory drug test para sa lahat. Kung gusto natin ng pagbabago at may malasakit tayo sa bayan, wag natin ibiboto ang naka-line up dito kay Kuting. Pag napilitan lahat ng nasa Congress at Senado ng mga matitino at may utak, makakahaon ng bayan natin. May God, I hate drugs. Well, para nga sa buong detalye ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po, maraming salamat and God bless. Dito sa laban na to, mga matitinuho yan. Wala ho sila dito para sa pera, kasikatan, o kahit sa kung ano pa man. Oo, hindi naman tayo hipokrito dito. Meron ho tayong nakukuha, meron ng advertisement. Pero mahal ho natin at ramdam ng mga nanonood sa atin na yung tayo natin sa mga pinaglalaban natin, nandoon. Hindi ho tayo pabalabalentong ng ano, hindi kagaya ng ibang mga ano dyan, pabalabalentong yung mga yan ha. Mararamdaman nyo naman ho, kilalanin nyo ho ng maigi yung mga vlogger na susundan nyo. Kaya kung ayaw nyo kay PH Update, okay naman ho, wala namang problema. Marami naman dyan. Nandyan third floor, nandyan mga banateros, nandyan yung si Buster. Naku, si Buster, hindi basta-basta yan. Sa lahat ng vlogger, sabihin ko sa inyo, pagka bumalagbag yang si Buster TV, naku po, lahat, kahit tayo dito sa PH Update, hindi ho tayo uubro dyan kay Buster. Mahusay yan. Yan si Brothers, mahusay.
Suportahan ho natin lahat ng ano, lahat ng vlogger na ramdam nyo naman, mararamdaman nyo ho yan. Ayun na nga mga kababayan, bago ho natin panoorin itong si Kuya Will, pasadaan ho muna natin na mabilisan itong si Migs Nograles. Kakasagupain niya ho, sasagupain niya ho itong si Manong Pulong. Itong si Congressman Pulong Duterte sa pagka-congressman ng unang distrito ng Davao. Ito ho mga kababayan. Ayan na ho, nag-file na ho siya ng kanyang kandidatura. Teka muna, teka. Meron ako napansin. Nasaan na yung iyong mga magagarbong damit? Yung iyong mga, ano ba yan? Lucky pants mo ba yan? Lucky shirt mo ba yan? Pagka nagpa-file ng COC, parang yan lagi suot mo, ha? Mix Nograles. Ayan ho, naka-ano lang siya. Baka yung plastic mo na relo na yan, nagkakahalaga ng bilyon-bilyon yan, ha? Ako, ano na ako dito sa mga politiko na to, pagka panahon ng kampanya, ang sisimple nyo, mga walang ya kayo, ha? Teka, hanap nga tayo ng larawan dito ni Migs Nograles na nakamangarmong damit. Yan ang mga kababayan, no? Yan ang problema dito sa mga politiko na to. Tingnan nyo naman yan si Migs dyan. Ayan, si Migs, pagka magfa-file ng kandidatura niya, sa kung ano mang posisyon ang gusto niyang takbuhan, huwag niyong iboto yan, pero issue din ho yung alin na yan, pagka naman nanalo na. Pagka mag-a-apply at pagka nanalo na, anak ng toko, palakpakan ho tayo. Ibang klase ka, Migs. Ibang level ka, Migs. Pagka ikaw magpa-file, daig mo pa yung mainhin na kala mo di makabasag puwet. Di makabasag pinggan. Pero pagka nanalo na, naku po, nakaano siya, nakapustura, daig pang ano. Ito pa kala nyo, tingnan nyo naman yan. Madam, nasaan na tong ano mo? Etong singsing mo na to, yan na nga ba sinasabi natin? Paiba-iba ka pa ng kulay ng Kyotex, ha? Maganda yan. Nagagandaan tayo sa ganyan. Magpakaganda ka. Balita ko, malapit ka na daw ikasal, eh. Di kasi yung pusto. Pagka mag-apply ka, naka-polo shirt ka, nakamaong ka, pero pagka nanalo na, tingnan nyo naman mga kababayan, daig pa artista. Palakpakan ho natin yan si Mig. Ikaw, Migs, akala mo makakaano ka sa akin, ha? Hindi ka makakaisa dito, Brad. Sabihin ko sa'yo, Madam, hindi ka makakaisa dito. Hindi ka na, yan ang dapat ipalo sa pit mo. Bisitahin ko nga itong si Sir Ibi. Kanina ko pa din nabibisita itong si Sir Ibi, eh. Ay, anak ko yan nitong si, ano pangalan to? Anak ho yun nitong si Loren Ligarda na isa pang trapo. Yan ho mga kababayan, ang ilan sa mga larawan nitong si Migs Nograles na kung saan makikita ho natin, ayun pala, yan ang kakalaban kay Tatay Digong, sumayaw ka na lang, sir. Okay? Dito, ipapakita ko sa inyo mga kababayan, yung mga kakalaban sa mga Duterte dyan sa Davao City. Yang si Carlo Nograles, ang isa sa mga binigyan ng pwesto nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nagdang administrasyon, bilang cabinet secretary bang binigyan ng pwesto sa kanya? Kalimutan na natin. Pero ano ho, mataas-taas yung pwestong ibinigay dyan sa ano na yan, dyan sa mama na yan, doon sa gabinete ni Tatay Digong. At dito na, anak ko naman, atrasabante, kumusta ka na? Long time no. Yan na nga ba sinasabi natin, ha? Ikaw Abante, tingnan natin yung relo ni Abante. Yan kayo. Kayong mga walang yang politiko, pagka maghahain na ng kandidatura, akala mo talaga si simple. Meron ka pang nalalamang pakwintas-kwintas. Wag natin pakialaman yung pananampalataya dyan nitong si Atrasabante. Wala ho tayo dito para anuhin yan. Pero base sa ating nakikita, sir, hindi ho tayo believe diyan sa mga ginagawa nyo dyan sa House of Representatives. Ano bang tinatakbuhan nitong gurang na to? Re-electionist Manila 6th District Rep Bienvenido Abante naghain ng kanyang COC para sa 2025 election. Palakpakan natin itong tambalustos. Asa ka pa? Alam ko nang palakpakan ka namin. Sino ka ba? Isa ka lang naman sa mga perwisyo sa pamahalaan na walang ginawa, parang linta, kundi sipsipin ang amo nyo, yang si Tambaluslos dyan sa House of Representatives. Meron pa ho dito Ayon! Yan na nga ba sinasabi natin? Diba? Yan na nga ba sinasabi natin? Yan ho ang dapat nating suportahan. Yung mga susuportahan ni Tatay Digong. Dahil yung mga yan, hindi pa ho eleksyon, tumutulong na yung mga yan. Palakpakan! Siguro, makakapanood sa ating mga kasama natin. Seryoso, PH? Susuportahan mo yung si Kuya Will.
Magbigay kayo, except kay Kong Dante at dito kay sa mga lineup ng nitong si PRRD, except sa kanila. Magbigay kayo ng kandidato except sa mga kandidato ni Tatay Digong na nakapagbigay ng tulong sa sambayan ng Pilipino kagaya ng nagawa ng kuya na yan, ng mama na yan. Kuya Will, yung jacket ko joke lang, kayo naman Siyempre sa mga ano yan, mga ano ang tawag dito, yung mga memorabilia sa eleksyon, yung mga t-shirt. Abangan nyo ho mga kababayan, di pa ho kasi eleksyon, kaya di pa ho tayo nagsusuot. Isusuot ho natin yung mga yon pagka panahon na ng eleksyon. Ngayon ho, filing pa lang ho ng COC. Pagka nagdeklara na ang COMELEC na ang panahon na ng eleksyon, mag-uumpisa na ho tayo magsuot. Marami ho tayong damit. Pagka i-content natin yung si Kuya Will, magja-jacket tayo kahit mainit. Pag yung si Kong Dante Marcoleta, syempre meron din naman ho tayo kay Kong Dante, no? At para naman dito kay Kuya Will, naka-jacket tayo dyan. Kay Attorney Vic, naka-black tayo dyan. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, pag-usapan na ho natin itong mga punto de vista nitong ating Kuya Will. Ito na nga ba? Ito, pakinggan natin game. 2 minutes introduction. Okay, Magandang hapon intro, sa inyong intro, lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, Yung, at saan man sulok ng mundo. bigyan ng jacket yan! Una sa lahat, ako po si Wilfredo Bendia Revillame, yan ang tunay kong pangalan. Oh, Pero Bendia. kilala niyo naman Okay. ako sa pangalang Willie Revillame. At ako po ay 64 years old. Siguro hindi na ako kailangan mag-explain, hindi na ako kailangan magpakilala sa inyo. For 21 years, meron akong daily show, tanghali, hapon, gabi. So, kumbaga, naging parte na ako ng buhay ng mga Pilipino, lalo-lalo na po yung mga nanay, tatay, lolo, lola, yung household. Yun lang ho. At nandito ako ngayon. In fact, meron akong live show ngayon. Nagpaalam muna ako. Ang alam ko, naka-feed kami ngayon sa TV5. Naka-feed ho kami ngayon sa show. At yung mga nanonood ngayon doon, nagpaalam muna ako. Kuya Will, pero pagka nanalo naman ho ba kayo? Ito lang naman tanong ko. Hindi ho ba kayo magiging bataan nitong si Manny Pangilinan? Di ba? Hindi ho ba valid yung tanong na yon? Mali ho ba yung tanong natin na yon? Kasi yung mga tulpo na yan, magiging ano ho yan ng mga mga, di ba? Si MVP. Ito tanong natin. Kuya Will, hindi. Magkakaroon naman siguro tayo ng pagkakataon na matanong o sana maitatanong para sa atin, para dito kay Kuya Will. Sana hindi naman. Siguro hindi naman kasi yung maprinsipyo naman yang si Kuya Will. Talagang kilalang taga-suporta yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tingnan natin. Maaga pa naman para dyan sa mga ganyang klaseng katanungan. Mag-enjoy muna tayo doon sa giling-giling, igiling-giling, igiling mo ng igiling. PH, fan ka pala nitong si Kuya Will. Hindi naman. Sa mga tumutulong ng ganyan, talagang para sa pagka medyo nagkakainitan sila, giling-giling, gano'n lang yan, talagang game. Sigurado nagsisigawan ngayon doon yon. At wala ako, walang kantahan, walang sayawan, walang hepeporay muna, walang putukan, at walang Wheel of Fortune. Pero may mas malaking hangarin at may mas malaking plano para sa bawat Pilipino. Okay? At 2 minutes, siguro mas maganda makatanong na lang para masagot ko na kagad yung mga tanong. Okay, sige po. Yun ang maganda. Walang tanong? Ganyan! Ay, saludo ho tayo kay Kuya Will. Rebilla, dinaig ka pa nitong si Kuya Will. Ang lakas ng loob na sagutin ng mga tanong ng mga media. Itong si Rebilla, sabi, di na akong tatanong. Wala nang tanungan. Ito na lang. Tanggapin nyo na lang speech ko. Budots, pwede, sasayo ko, pero tatanungin, hindi ako pwedeng tanungin. Napaka-entitled nung mama na yun sa totoo lang. Nakita nyo yung ginawa niya kay Nebria. Ay, nako, lalabas ulat ng kabalbalan nitong si Rebilla pagka malapit na election. Huwag muna. Kalma lang. Chill lang tayo, okay? Ngayong araw na to, tayo nagtagumpay. Tayo nagwagi. Panalo ho itong araw na ito. Ang panalo ngayong araw na to sambayan ng Pilipino. Dahil nakita ho natin yung mga individual diyan sa Comelec 10, diyan sa Manila Hotel,
yung mga kandidato ng pagkasenador na merong tunay na pagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Palakpakan, Kuya Will. Giling-giling. Giling-giling. Game. Tagalog na lang para mas maintindihan Yes, ating mga Rhea kababayan. Fernandez from Oh, TV5. Tagalog. Pahiram po ng mikropono. Go, Rhea. Hi, sir. Good afternoon. Rhea Fernandez, TV5. Ay, Over yeah. here, sir. Willie na lang, huwag naman, sir. Sir Willie, you mentioned you have a show sa amin, TV5 Will to Win, no? So the next question is, what happens to your show if you are vying for a Senate seat? Anong mangyayari po dun sa Will to Win? Sa pagkakaalam ko, sa rules ng COMELEC, until February 10, pwede pa ako mag-live show. So I still have 5 months na makakapag-live ng 5 to 6:30 sa TV5, sa Facebook na meron kaming followers na 17,300,000 at 8 million sa YouTube. So pwede pa ho ako magtrabaho, pero pagdating ng February 11, mag-stop na, and that will start the campaign. So you know, and then, pag nanalo, pagpalarin, at pag pinagalob ng Diyos na ako Bakbakan na talaga yun. makapaglingkod ng tapat at walang halong pag-iisip ng masama sa aking mga kasama, ako pa'y babalik, like the Senator Tito Soto, na may Itbulaga pa din. Yun lang. Okay. Go ahead. Sir, one additional question po. Ano pong nag-udyok sa inyo para finally tumakbo na po sa pagkasenador? Because going back to your previous statements, hindi nyo po nakikitang tatakbo kayo sa sabak sa politika eh. Yung mga nakikita ko, awayan ang awayan, mga edukado, ang tingin nila sa mga artista masyadong mababa, kami may magagandang puso para sa ating mga kabayan. Ano ba ang purpose ng isang senador? Hindi ako abogado, hindi ako nakatapos, pero ang purpose dapat ng bawat senador, bawat nagpa-public servant, bawat namumuno sa anumang local government, mabuting puso ang meron ka. Correct. Ang dapat mong inisip lagi mga kababayan mo. Marami ng batas na ginawa. Marami ng mga presidenteng dumaan, marami ng senador na dumaan. Pero yung buhay natin mga kababayang mahirap, nababago ba? I think, yun ang pinaka-importante. Poverty, yun ang pinakamalaking problema natin. Yung mga batang nangangarap na mag-aral, pag wala ng pera, hindi na natutupad ang pangarap. Yung mga nanay at lola natin na may mga sakit. Alam mo, for 21 years na ako ay nasa daily show, laging ang bulong sa akin ng nanay, lola, lahat. Pambili ng gamot, Willie. Yung asawa ko may sakit. Willie, pero pang-matrikula ng anak. Puro lahat ng iyan ang nadidinig ko for 21 years sa mga ating mga kababayan. For 21 years, yung mga magbubulong sa akin ng ganyan, hindi naman ho na bago ang buhay eh. Sa mga marami na nagsilbi sa ating bayan. Wala akong sinasabing iba. Ibig ko lang sabihin, dapat hindi lang batas ng tungkol sa batas ng mga kung saan batas. Balansehin din ho natin, no? Kasi kung tayo naman gusto natin na mahuhusay yung mga lumuklok diyan sa Senado, no? Yung nakakaintindi sa batas, no? Gusto natin 'yon. Wala tayong pinag-uusapan sa ganun na dapat matalino, matalas sa mga batas, magaling sa kabisado, cover to cover ang ating saligang batas. Wala akong tayong problema doon. Kaso minsan, nabubulagan ho tayo doon sa ganong kaisipan na dapat matalino lang ang maupo dyan sa pwesto na yan. Dapat magaling yan. Tanong ko lang ho sa inyo mga kababayan, hindi ho ba matalino itong si Alan Peter Cayetano? Hindi ho ba matalino itong si Tolentino? Nag-international nag-aaral ng abuga siya hanggang sa ngayong panahon na to. Hindi ho ba matalino itong si Chis Escudero? Matatalino, lahat ng nababanggit ko sa inyo na yan, pagdating sa academic, sa batas-batas, matatalino ho yan. Alam nyo anong wala dito sa mga nabanggit natin na to? Lahatin na natin. Lahat ng walang yang mahuhusay dyan sa Loren Legarda. Naku po. Diba? Mahuhusay. Tito Sen. Hindi mahusay pero artista. Walang pinagkaiba. Itong si Tito Sen at itong si Kuya Will, walang pinagkaiba. Merong noontime show, merong TV show, walang pinagkaiba. Parehas na parehas. Anong problema? Kay Tito Sen, bilib kayo. Dito kay Kuya Will, hindi kayo bilib. Parehas lang naman nagpo-programa sa TV yan. Kung ako papipiliin, Kuya Will o
Tito Soto, naku po, wag ganon. Wag ganon. Kung papapanalunin nyo itong si Tito Soto, Willie Revillame na lang. Wala akong talo sa bayan ng Pilipino dyan. Medyo mainitin na lang ulo, siguro dala ng edad, medyo pagka-programa, matigas ang ulo yung igiling-giling. Hindi, Kuya Will pagka ginanyan na kita, si Tatay Diggs, tinaas na yung kamay mo. Alam na this. Mga kasama natin dito sa PH Update, automatic na yan, sir. Automatic na yan, boss. Boss! Batas ng mga mahihirap ang kailangan natin. Paano magbibigyan ng magandang buhay? Wait lang hindi natin natapos yung punto de vista natin. Balansehin ho natin, hindi pwedeng puro utak, puro utak, puro utak. Dapat meron din ho na ramdam yung paghihirap ng mga ordinaryong Pilipino. At meron ho talaga siyang, kumbaga, pang-unawa doon sa mga pinagdadaanan ng mga ordinaryong Pilipino. At pagdating ho doon sa mga ganong klaseng bagay, wala na akong mas titindi dyan kung hindi yan si Kuya Will. Kasi galing yan sa mahirap. Doon kayong bilyonaryo yan. At kahit na bilyonaryo, yung nasa utak niya, paano tumulong sa mga mahirap. Yun nung alam niya, tumulong. Yan, parang ano ho yan, yung style nitong si Senator Christopher Bongo yan. Dapat mag-tandem yan sa Senado, if ever. Doon ako sa pagiling-giling, ikaw doon ka sa ospital. Hindi. Hindi naman sa inaano natin tong si Kuya Will. Pagdating mo talaga sa pagtulong, itong si Tatay Digong, bilib na bilib dyan sa mama na yan. Kaya kung papanalunin nyo yung si Tito Soto, yan na lang ho. Wala, talo ho tayo doon. Political butterfly yun eh. Pagka naging presidente si BP Sara, lilipad yun. Gaganon yun kay BP Sara siya. Pagka naging presidente itong si Kuya Will, lilipad na naman ho yun. Ganon yung si Tito. Si Lacson, Soto, Villar, pare-parehas lang ho karakas na mga walang yan. Akala ho siguro nitong si Madam Cynthia hanggang ngayon, ano pa rin ho tayo sa page. No. Hindi ho ganon yon, Madam Cynthia. Tapos na ho tayo dyan sa mga kapritsyuan nyo dyan sa Senado. Diba? Para sa mga magsasaka. Tuloy. Ay, ang ating mga kababayang may hirap. Mga batang nangangarap na walang pambili ng libro, walang sapatos, walang pangmatrikula. Yan, yung mga lola at lola na nanay natin na walang pambiling gamot. Yan, lagi yan ang reklamo nating kababayan. Dapat sa Senado, may batas para sa ating mga kababayan. Saka ako, parang nalulungkot ako pag nakakakita ako ng mga nag-aaway, ego, pagalingan, hindi naman ho ganun ang pagsilbi sa bayan. Dapat busilak ang puso mo sa iyong mga kababayan. Lalong-lalo na mahirap. Kung makikipag-away ako sa Senado, makikipag-away ako para sa mahirap. Yo! Okay, thank you po. Okay, Mr. Gerard Nabar, Pamalaya. Sir, good afternoon, sir. Sir, 2 questions lang, sir. Sir, you've been on top of the surveys or if not, pasok po sa winner circle. Ano po yung assessment po natin sa chances po natin, especially you're running as an independent? Well, hindi ako pwede mag-desisyon yan. I cannot assess dahil yung publiko yan ay mga tao. Mararamdaman mo lang. Saka, I also have my decision kung talagang hindi ako pumapasok sa top 12 o ano, and I will withdraw. Simple lang naman. Ibig sabihin, baka hindi ako gusto ng tao for this privilege na maging senador. I can just come back in my show. Pwede naman ganun ang hangaran ka naman dito yun nga, makatulong talaga. Saka makagawa ng kabutihan. Makagawa ng batas. Makagawa ng batas sa ating mga kababayan. Kung nadidinig nyo lang araw-araw ang bulong sa akin ng bawat mahihirap, dudugo ang puso mo. Wala kang pambili ng pagkain Wala nga, tapos makikita mo sa Senado, sa Congress, puro awayan ng awayan. Yung bang nakikita ba na, akala mo, napansin ko, pumunta ka sa mga probinsya, hindi naman nila pinapansin yung mga yan Ang iniisip ka na kakainin ng kanilang pamilya. Yun, yan. Habang inaayos ho natin ng sistema, merong titingin para doon sa mga kababayan nating mahihirap. At dyan papasok yung bigyan ng jacket yan, palakpakan. Diba? Pagka wala ka na doon sa show mo, Kuya Will, pwede naman ako doon. Oh, Jens. Okay. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi, kung paano mabubuhay yung pamilya, hindi naman nila papansin lahat yan. Sa aking pagkakalam, sa research, 94.7% mahirap.
sa ating bansa. Sir, you mentioned you want to file bills. Ano po in particular yung mga naisip po natin on top of your mind ngayon na mga bills for the, Yan ang magandang for the tanong. purpose? Gusto ko yung mga ganyan tanong. Unang-una, gusto ko yung kay Senator Angara, yung sa senior, no? Kasi yung 20%, parang kulang yan eh. Kasi every year, tumataas ang mga gastusin natin sa lahat ng bagay, lalo-lalo sa gamot. Ako, ang pwede kung papalarin, pagkakalooban ng Diyos na manalo ko, maupo ko sa Senado, ang una kong i-adjust ko yung 30% sa mga seniors PWDs. Mahirap, maging mahirap, napakahirap. Parang kung bibili ng gamot. Parang tumatagal ng buhay na mahirap. Walang pambiling gamot. I think yan ang isang bill. And then sa mga bata, dalawang bagay lang eh. Ang kinabukasan natin bataan eh. Dapat yung mga eskwelahan wala ng bayad. Libre-libro. Di ba? Yun ang mga sa local government, sa nakikita ko. Actually, libre na yan eh. Trinabaho na yan ng nagdaang administrasyon, itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Siguro ang tututukan dapat yan yung implementation. Yung oversight function na sinasabi nitong si Congressman Rodante Marcoleta, dapat matutukan ng maigi yung implementation doon sa mga batas na ginagawa nila. Siguro yun ang kailangan dito. Na marami na tayong batas pagdating sa sa edukasyon. Kaso yung oversight function ng Kongreso, yun talaga ang pag-igtingin. Bantayan ng maigi. Hindi yung mag-iimbestiga ng in-aid of legislation Ipatawag ang Department of Education. Kumusta na ho itong batas na to? Itong ating mga bagong rules. Ano na ho bang dito? Ayan, meron na hong pondo. Ano na ho ba yung natin? Kumbaga, progression natin dyan. Ilang percent na ho. Yung mga ganong ma-follow up, mabigyan ng follow up. Kasi magsusumbong yung mga tao sa Senado at Kongreso na kailangan namin ganito, kailangan namin ganyan. Gagawan ng paraan. Pagka nagawa ng paraan, naisabatas yung hinaing ng mga sambayan ng Pilipino, ang problema ho pagdating sa implementasyon, hindi ho ganun kaganda. Kaya yung oversight function ng Kongreso, number 1 ho yun. Para magkaroon ng trabaho yung mga walang yan. Hindi puro in aid of legislation na walang puro kabalbalan na investigasyon. Sa batas na ginagawa nila, kung talaga magsisilbisyo tayo sa bansa, sa bayan, unahin natin ang mamamayan hindi ang bayan. Kasi ang nagpapatakbo ng bayan, yung ating mga mamamayan. Dapat malusog yan. Dapat maayos ang pag-iisip. Dapat healthy. Dapat magandang pinagbukasan. Dapat nakakapag-aral. Dapat marunong sa buhay. Para hindi lagi dumidepende sa gobyerno. One last quick question. 1 minute and 45. Last question na. Asan yung Bilis naman. Sherry Ann? Sir, magandang ABS-CBN. hapon. Opo, Sherry Ann Torres, ABS-CBN. Sir, ano yung mga personal na paghahanda po ninyo na ginagawa ngayon? Kasi andun nga yung malaking possibility na isa sa mga araw na to, pala rin kayo na maging senador. At syempre, alam naman po natin na maliban sa busilak ng puso, mapupunta talaga kayo at mapupunta sa matindihang debate, lalo na kung ipaglalaban nyo yung mga panukalang batas po ninyo. So, paano po kayo naghahanda sa mga ganito? Well, hindi ako makikipagdebate. Hindi ako makikipag-away. Makikiusap ako at hindi ako haharap sa TV na nakikipag-away sa kanila. Pakiusapan namin to, ano ba dapat natin gawin para matulungan natin ito mga to? Ano bang batas na pwedeng gawin para naman guminawa ang buhay natin mga kababayang may hirap? So I think yun ang pinaka-importante. Hindi mo kailangang ipakita sa TV na magbabangayan kami, pagalingan ng English, pagalingan ng sinasabi. No, I don't think that's the right thing to do na maging public servant. Lahat mapag-uusapan. Lahat pwede mong pakiusapan. My colleagues, pwede ba natin gawin to? May mga lugar tayo naghihirap. Napapansin ko sa bagyo, tuwing may bagyo, lagi may problema, tanggal ang bubong. Yung pupuntahan nila na dapat doon sila ma-accommodate, hindi din sila, binabaha din yun. Anong dapat na paraan? Tingnan niyo naman ho yan. Yung pagsasalita niya, dinaig pa ho niya si Bong Revilla. Si Bong Revilla, di ho siya tumanggap ng tanong. Bumahag ho siya sa mga media, natakot. Ito nakikipagsabayan. Hindi, wala hong yan sa politika. Ang alam natin kay Kuya Will, sa TV, magaling yan. Medyo magaling magsalita yan. Pagdating sa mga game show. Pero yung tanungan, impromptu, hindi mo alam kung ano itatanong dyan kay Kuya Will, ng mga media na yan. Ibang usapan doon mahina si Revilla. Revilla ito yung Revilla. Parehas na pero dito ho tayo kay Revilla mi. Kasi yan sa mga nakikita ko. Kasi during the time na maraming may bagyo, pinupuntahan ko din yan na hindi naman ako public servant.
Dahil gusto ko lang makatulong sa ating mga kababayan. Time's up? Yes po. Parang ako lang pinakamabilis, ha? Ay, Hindi naman. Okay? ayun lang po. Okay na? Thank you, sir. Okay.